Bilang panimula, hayaan ninyong magsalita ako mula sa pinakamalalim na katotohanang alam ko. Bilang isang taong nagmula sa mismong lungsod kung saan minsang namuno si pangalawang Pangulong Sara Duterte nang may katapangan, disiplina, pagdamay at matibay na debosyon sa kanyang mga mamamayan. Sa lungsod ng Davao, ang pamumuno ay hindi kailanman tungkol sa pagiging arogante, pagmamarapat o pagmamataas. Ito ay tungkol sa serbisyo, kaayusan, at tunay na pagmamalasakit para sa ordinaryong mamamayan. Sa pinakamatagal na panahon, hindi kailanman hinangad ni Inday Sara ang pagnanais ng pambansang kapangyarihan. Noong taong 2022, malinaw at simple ang kanyang intensyon. Naghain siya ng kanyang kandidatura upang muling maglingkod sa lungsod ng Davao. Walang labis, walang kulang. Ang kababaang loob pa lamang na yan ay nagpapatunay kung gaano siya tinuring ng mga taga-Davao bilang isang mapagkumbabang nilalang. Ngunit ang kasaysayan, gaya ng madalas nitong ginagawa, ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Ang mga Marcos, sina Senador Amy Marcos at Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na nakipag-ugnayan sa kanya, hinihimok siyang tumakbo kasama si Bongbong Marcos sa pambansang halalan. Umapela sila sa kanyang napatunayang pamumuno, kredibilidad at malalim na koneksyon sa sambayanang Pilipino. Sa kanilang sariling pagkilala, naunawaan nila na kung wala ang kanyang lakas at pagiging mapagkakatiwalaang leader, ang pagkamit ng tiwala ng bansa ay magiging isang mahirap na labanan. Sa katunayan, inalok pa nga siya ng pagkapangulo kung saan si Bongbong Marcos payag maging katandem niya bilang vice-presidente, isang pambihirang pag-amin na si Sara lamang ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan at kung wala siya ay hinding-hindi sila mananalo. Gayunpaman, kahit noon pa man, nanatiling mapagkumbaba, maingat at matatag si Inday Sara. Pinili niya ang prinsipyo kaysa sa ambisyon. Pumayag siyang tumakbo sa ilalim lamang ng dalawang matibay at walang pag-aalinlangang kondisyon. Una, na siya ay tatakbo lamang posisyon ng pangalawang panguluhan. At pangalawa, na ipagpapatuloy ni Pangulong Marcos ang mga programa, reforma at legasiya ng pamamahala ng kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga programang pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na nagbabalik ng kaayusan, determinasyon at seguridad sa bansa. Taglay ang napakalaking mandato mula sa sambayanang Pilipino. Nanalo sila noong 2022, isa sa pinakamalakas na tagumpay sa kasaysayan ng eleksyon ng Pilipinas. Sa isa umanong paraan ng tiwala, itinalaga ni Pangulong Marcos si VP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Tinanggap niya ang tungkulin ng may mabuting hangarin. Lubos na batid ang napakalaking hamong kinakaharap ng isa sa mga pinakamahalagang institusyon ng bansa. Pumasok siya ng may determinasyon na ibalik ang kaayusan, disiplina at pananagutan, mga pagpapahalagang matagal na niyang isinagawa sa Davao. Gayunpaman, nang makapasok na siya sa sistema, nakasagupa siya ng paniwala niyang seryoso at nakakabahalang mga anomalya sa pambansang budget. Naharap siya sa isang sitwasyon kung saan dapat na siyang mamili sa pagitan ng pananahimik at integridad, pinili niya ang integridad. Nagbitiw siya sa pwesto bilang kalihim ng edukasyon. Ito ay sa kadahilanan si VP Sara ay nakokonsensya, bihira sa isang politiko kung saan ang kapangyarihan ay kadalasang kinakapitan anuman ang mangyari. Dahil sa kanyang pagbitaw, sa halip na igalang ang kanyang desisyon, ang mga puwersang pampolitika na dating kaalyado niya ay bumaliktad laban sa kanya. Siya ay naging paksa ng walang humpay na pag-atake. Nahahatak ang kanyang pangalan sa mga masasamang balita at ang Kongreso ay ginawang isang arena as pagwasak ng kanyang reputasyon at paninirang puri sa lanyang karakter sa halip na paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ay dumating ang isang mas malalim na sugat, isa na tumama sa puso ng maraming Pilipino. Dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Para sa sambayanang Pilipino, hindi lamang ito isang usapang legal na pangyayari. Ito ay isang sandali ng matinding pagtataksil. Ito rin ang dating Pangulong minsan nang nagpakita ng respeto sa pamilyang Marcos. Kahit na hindi popular na desisyon, pinayagan niyang ilibing ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa ngalan ng hangaring mapagkaisa ang bansa na matagal ng watak-watak. Para sa marami, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay tila masyadong kalkulado, masyadong koordinado, para ituring na nagkataon lamang. Gayunpaman, sa kabila ng bawat akusasyon, bawat insulto at bawat pinagplanuhang paninira, nanatiling matatag ang pangalawang Pangulo, nananatili siyang matatag, nakaangkla sa tamang prinsipyo at hindi natitinag sa kanyang pagmamahal sa bayan.
Pinili niya ang pagtitimpi kaysa sa galit, dignidad kaysa sa drama. Ang kanyang katatagan ay sumasalamin sa lakas ng mismong mga Pilipinong patuloy niyang pinaglilingkuran, mga ordinaryong mamamayan na nagtitiis ng kahirapan ngunit hindi kailanman isinusuko ang kanilang paniniwala na sa lahat ng masasamang pangyayari sa kasalukuyan, sa huli may naghihintay pa ring hustisya. Ngayon, ang ating bansa ay nasa isang sangandaan. Nag-uumapaw ang kawalang kasiyahan. Kumakalat ang mga paratang ng katiwalian, kung saan ang karamihan ay itinuturo ang Pangulo at ang kanyang pinsan na dating ay speaker bilang mga pangunahing tauhan sa mga kontrobersya ng korupsyon na pinaniniwalaan ng karamihang mamamayang Pilipino. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang mga Pilipino ay patuloy na nagsasama-sama sa iisang layunin, nagkakaisa at nagtataas ng iisang tinig para labanan ang sumisira sa bansa. Ginagawa nila ito hindi lamang para sa isang pinuno o isang pamilya, kundi para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa dignidad ng isang bayan na kanilang minamahal ng buong puso saan man sila naroroon sa mundo. Ang kanilang katapangan ay nagpapaalala sa atin na ang demokrasya ay hindi pinapanatili ng katahimikan, kundi ng pakikilahok, hindi ng takot, kundi ng pananampalataya sa kung ano ang tama. Ang kwentong ito, na kwento rin ng sambayanan, sa huli ay tungkol sa katapangan, katatagan at bansang may katapangan. Isang bansang nakaligtas sa kolonisasyon, diktadura, kalamidad at pagtataksil, ngunit patuloy na nakatayo, umaasa at naniniwala sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang bansang nauunawaan na ang tunay na pagkamakabayan ay hindi bulag na sunod-sunuran, kundi ang katapangan na ipagtanggol ang tama, ang makatarungan at ang marangal. Naway ang kabanatang ito sa ating kasaysayan ay gumising ng panibagong pagmamahal sa bayan. Naway palakasin nito ang ating pagkakaisa sa gitna ng pagkakabahabahagi. At naway ipaalala nito sa bawat Pilipino sa bawat sulok ng mundo na tayo ang mga tagapag-alaga ng ating republika at ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas ay hindi nakasalalay sa iilan, kundi sa sama-samang katapangan ng mga mamamayan nito. So you may try to destroy me, you can skin me alive, you may throw my